Pero business-businessan meron. Ayan. Business. Ito, isang car wash, tapos bike shop. O, siyempre, may mga alipin din ako. Ayan. Ito, ito. Oo. Ito. Maaari niyo po ba ang kuya pa nila? Anong klase ba? Anong kung kumikita ba? Or actually ngayon, pag sa bakasyon, kumikita. Siyempre, isa pa, hindi kumikita siya kasi hindi naman kami nag-renta. So, yung mga kinikita dito, pumapasok mo. So, parang umiikot, pero hindi sa sobrang lang. Ang advance lang namin ay ito, may mga shop na hindi kami nag-rent. So, kung isa iba siguro, pagka nag-rent ka, tapos may business kang ganito, wala kang kikita. Sa panahon, nakikita, wala kang ano. Baka yung renta mo, yung kikitain mo dito, yun lang yung babayad mo sa may renta. Yun lang. Paano niyo po pinanatili ang good customer satisfaction at relationship po sa akin? Ay, siyempre, ang ano dyan, kung nasa lalim, kailangan mo ng tiwala dun sa iyong customer para sila ay manatiling regular. Baga parang aalagaan mo yung customer mo. Kaya pwede na halimbawa bibigyan mo sila ng good service para siyempre yung customer mo babalik at babalik, hindi na sila para lumipat sa iba. Kaya nga parang ipakita mo na special sila kahit ganun lang yung mga trabaho. Siyempre sa bike shop naman, bibigyan mo sila ng mga good quality na item. So sa susunod yun, no, pagka binigyan mo sila ganun na sinabi mo sa kanila, babalik at babalik sa iyo. So titiwalaan mo rin yung customer mo, hindi rin sa mga tao lang. Siyempre, ibigay kayo ng tiwala. Thank you po. Okay na ba yan? Personal. Marami. Meron akong clothing, meron akong ukay-ukay, tapos food and beverages. Maaari niyo po ba kami bigyan ng overview tungkol sa iyong negosyo? Okay. What kind of overview? General, actually kailangan siya ng discipline kasi una sa lahat, yun nga, since tatlo yun. So, masyadong malawak, masyadong broad. Kailangan ko ng team, departments, ganyan. But then, okay naman siya kung overall. As long na meron ka ng mga Ano po yung common problems po na kinakarap ng iyong negosyo? common problem. Lakas naman kasi, siguro yung medyo matagal, mabagal yung process. But then, okay lang din kasi kung bibiglayin ko naman na biglang laki, baka ako naman yung mahirap. Ano po yung strategy niyo para po mapanatili po yung negosyo niyo? Ayun, like sinabi ko kanina, yung pinakang sa overview, which is yung discipline. Kasi, kunwari, di mo naman pinaikot yung capital mo, ginastos mo agad, ganyan. Ano mangyayari sa business mo yan? Paano niyo po napapanatili po yung good customer satisfaction or yung relationship po sa kanila? Ayun, siguro yung isang salita yun. Kapag may sinabi kayong gantong oras or meron kayong may pinag-usapan kayo na clear dapat and diba, clarify lahat ng information. Paano po kayo nananatiling competitive po sa iyong negosyo? Siguro since diba, ayun, katulad yan, clothing. Alam nyo yan, clothing, yung mga okay-okay, patok na patok yan, kaya sobrang hirap niyang i-manage. Siguro number one, promotion. Promote talaga. Kailangan mo siyang i-promote ng i-promote. Kailangan magsipag-sipag po promote. Katulad niya, ganyan, may work ako pero naisisipin ko rin yung business ko kasi hindi ka naman nalaman sa pag-ibig. Paano po kayo nag-a-adjust sa kabago-bago sa merkado? Ang lalim ng merkado. Oo, wow. Dahil po sa Pero sige, tapusin mo yung tanong. paano po kayo nag-a-adjust sa
magbabago ng merkado ay yung supplier. Magbabago ng price. Ano, kasi, lalo na sa food, sige sabihin natin sa food, kasi sa clothing, ano yun, may supplier ka lang naman na isa eh. Ngayon, kung mayroon magka-problem doon, dito hanap ka ng driver. Siguro sa food, ano, talagang adjust. Kasi, ano eh, tawag dito eh, yung inflation na nangyayari na, imbis na kasi yung marami yung mabibili mo sa halagang 1,000, ganito na lang. Parang, ganun yung nangyayari. So, quality yung ano, number one na dapat na ibibigay mo sa customer. Although ano, kailangan mong bawasan yung quantity. Yung dami. Kunwari, ayun yung Graham Ball. Sabihin natin yung Graham Ball. Di ba, dapat marami yung magpo-provide mo sa halagang 100. Ganyan. Ang mabebenta mo dapat 10 pieces. Ganito, or sabihin natin 10 pesos isang piraso. Pero since nagmahal siya, yung quality nandun pa din. Ganun pa rin kasarap. Pero mabawasan mo na lang ang Business na meron kayo. Ang business na meron kami po ngayon ay ang hardware, kung saan kami po ay nagbebenta ng mga hardware materials for constructions, kagaya ng graba, buhangin, bakal, hardware items, mga doorknobs, lahat-lahat ng mga hardware items. Maaari niyo po ba kami bigyan ng overview tungkol sa inyong negosyo at operation? Usually po ang aming business ay nagkikater dun sa mga nagpapagawa ng bahay. Parang halos lahat po ng mga customer po ang pwede namin pagsuplayan ng business. Kagaya po niya ng mga, isa po sa mga kontraktor, kahit mismo nung sa boss namin sila po ay nangontrata rin ng mga school. Doon po namin sinusupply halos lahat ng mga products namin. Paano niyo po pinapanatili ang good customer satisfaction at relationship niyo sa kanila? Dapat po marunong tayo maganda sa customer, yung medyo mabula-bula tayo. Tapos dapat yung service natin medyo maganda, kagaya ng pag-time ng deliver. At saka yung mga price po ng ating product dapat ay affordable, hindi masyadong malaki ang patong. Tapos kung the way na makipag-usap sa customer ay dapat po magalang. Okay.